Eto po, magbigay na po tayo ng reaction po, mga kabida. Dito ho sa post po ng Ang Balita ngayon, Okay? Nakakagulat po dahil may post po mga kabida, ito hong si Attorney Jesus Falsis. Kilalang kilala itong si Attorney Falsis, na isa pong social media personality at kilalang kilala din na isang pinklawan po, mga kabida. Okay? Meron po siyang post, mga kabida, kung saan po ay sinabi na papalitan daw ito kung si Secretary John Vic Rimulya, bilang kalihim po ng Department of Interior and Local Government o DILG. Alam niyo ba kung sino po yung papalit po sa kanya, according to him? Wala pong iba po mga kabida kundi si dating Senador Antonio Trillanes IV. Okay? Kamakailan lang po, diba, sinabi po ni Trillanes, mga kabida, handa daw siyang tumanggap ng kahit anong posisyon mula sa Marcos administration. Okay, basta makatulong lang daw para sa kapakanan daw ng ating mga kababayan po, mga kabida. Akala natin hindi po pinansin Kasi kahit man lang reaksyon mula sa Malacanang, wala ho. Walang inilabas po, mga kabida, matapos pong inihayag po ni Trillanes yung kanyang kahandaan po, mga kabida. Tapos eto na. Nabulaga ho tayo, na bigla na lang pong nag-post ito kung si Attorney Falsis. Okay? Parang meron po siyang, definite na paniniwala po, mga kabida, na talagang i-appoint ito kung si Trillanes kasi nagbigay po siya ng buwan, mga kabida, kung kailan daw i-appoint. Okay? At ang sinabi po niya, mga kabida, is sa buwan po ng Mayo. Sa susunod na buwan po, mga kabida. Okay? Eto, babasahin ko muna itong article ng Ang Balita ngayon, po. Okay? Bago ho tayo mag-re-react ko dito, po, mga kabida. Trillanes, ipapalit kay John Vic, Ito yung kanilang titulo po, mga kabida, po. Ito ang bahagi ng isang social media post ng social media personality na si Attorney Jesus Falsis. Sa naturang post, malinaw ang pahiwatig. Si Trillanes umano ang nakikitang magiging susunod na kalihim ng Department of Interior and Local Government o DILG pagsapit ng Mayo 2026. Ayan. Tweety Bird says that May 2026, DILG Secretary Sonny Trillanes. Ito yung pagkalagay po sa post po ni Falsis po, mga kabida. Okay? Ngayon pa man, walang ibinigay na detalye kung saan nanggaling ang impormasyon. Ang terminong Tweety Bird ay karaniwang ginagamit upang tukuyin ng isang umano'y source o insider. Ngunit hindi ito nangangahulugang kumpirmado o opisyal ang naturang pahayag, mga kabida. Sa kasalukuyan, wala pang anumang opisyal na anunsyo o kumpirmasyon mula sa pamahalaan ukol sa ganitong posibilidad. Ayan. Matatandaan kamakailan lang po ay nagpahayag si Trillanes ng pagiging bukas na magiging bahagi ng gabinete ni Ferdinand Marcos Jr. kung saan sinabi niyang handa siyang tumulong kung kinakailangan po, mga kabida. Now, ang tanong, gaano po ka-reliable, gaano po katotoo po itong nasaga po na impormasyon po, mga kabida, ni Attorney Jesus Falsis. Ayan. At pangalawang tanong din, ano po yung ground? Okay? Granting, natotoo po itong sinabi po ni Falsis, mga kabida. Okay? Napalitan po ito kung si John Vic Rimulya. Assessment-wise po, mga kabida, maganda naman po yung kanyang performance po, Kaya lang, may mga semplang sometimes. Okay? Kagaya na lang po, mga kabida, yung kanyang bagong polisiya po, na bawal hong lumabas sa bahay na nakahubad. Alright? Bago lang po may tinikitan po, isa hong laborer. Mga kabida, nagmamasa po ng simento, okay, while nasa labas po ng bahay, mga kabida, tinikitan kasi nakahubad. Ang dami hong nag-react po, mga kabida, kasi unang-una po, impractical Alright? So, okay yung kanyang performance, kaya lang, meron pong mga semplang, okay, mga kabida, po.
Pero hindi po ito sapat, na rason para palitan, Ito hong si John Vic Rimulya, mga kabidan po. Kasi si Rimulya, decisive kasi masyado eh. Yun yung maganda din sa kanya, mga kabidan. Gaya na lang dun ho sa apat na mga national policies po, na kanyang ipinapatupad po, mga kabidan po. Kung saan marami hong positibong komento po, mula sa mga netizens, mula sa mga kababayan po natin, dahil yung apat na national policies po na kanyang ipinapatupad po, mga kabida, ay kinopya, mga kabida, dun ho sa mga ordinansa po, sa Davao City, which are effective naman po, sa ipinapatupad po sa Davao City, mga kabida, Okay? So, yun yung malaking tanong. Ano po yung grounds kung sakali man po totoo po itong sinabi po ni Atty. Falsis, mga kabida? Unang-una, to test the water, mga kabida. Kung ano po yung tanggap ng taong bayan po sa kanya. Alright? Pangalawa po, para po pag-usapan, alam naman po natin, by impression, irrelevant po ito kung si Trillanes, mga kabida. Kasi wala na pong naniniwala ho sa kanya, Yung kanyang panawagan nga na maghunos dili daw ang mga Pilipino, na iboto si Sara Duterte para sa 2028 presidential elections dahil magigiba daw, mga kabida, ang demokrasya. Walang nakikinig sa kanya po doon, Diba? So, yun, Pero may impression din, mga kabida, kung sakali man po, i-appoint itong si Trillanes bilang isang kalihim, kahit anong posisyon po, mga kabida, ito, critical po ito, itong DILG, kasi unang-una po, ang saklaw po dito, ito hong Philippine National Police, alright, PNP, tapos local government units. Alam naman natin ito hong si Trillanes, mga kabida. Yung impression nga sa kanya, bully, di ba? Okay? Ano kayang mangyayari, kung sakali man po, i-appoint ito kung si Trillanes bilang secretary po ng Department of Interior and Local Government, mga kabida. Baka marami hong mga LGUs, executive po, mga kabidang tatamaan ho dito, mga kabida. Okay? At ang masaklap po dito, kasi kontrolado po niya yung Philippine National Police. Alright? So, kahit anong gawin po ni Trillanes, kaya ho niyang gawin yon, mga kabida. Lalo-lalo na po, pagdating ho sa kanyang mga kalaban po, sa politika, mga kabida. Yun yung medyo nakakatakot din, mga kabida, po. Kung sakali man po si Trillanes yung magiging DILG secretary po, mga kabida. Hindi naman po natin sinabi na abusuhin po niya yung kanyang kapangyarihan, Pero since vindictive po ito kung si Trillanes, lalong-lalo na po sa mga Duterte, mga kabida, baka hindi po imposible, mga kabida, yung posibilidad. Alright? So, titingnan lang po natin, kung ano po yung magiging hakbang po ng Marcos administration. Alright? Patungkol po dito sa posisyon po ni Trillanes po, mga kabida, po. Pero I doubt dito ho sa post po ni Atty. Falsis, mga kabida. Okay? Parang alanganin po ako na maniwala ho dito, Kasi unang-una, wala naman pong grounds talaga, para palitan ito kung si John Vic. Okay? Ang impression nga ang lakas po ng mga Rimulya, kay Pangulong Marcos, Okay? May impression nga, mga kabida, na ang nagpapatakbo daw sa Pilipinas ay hindi daw si PBBM, kundi ang mga Rimulya. Kasi, yun nga yung kapangyarihan po ng mga Rimulya, hindi po, mga kabida. Yung isa po, ombudsman. Alright? Dati po, naging secretary po ng Department of Justice, bago nag-ombudsman, ito si Boying. Tapos ito po si John Vic, secretary ng Department of Interior and Local Government po, mga kabida. Isang crucial po na departamento, dahil bit-bit po niya yung PNP, at saka ito kong local government unit o units, mga kabida. So, abangan natin to, kung gaano po katotoo, gaano ka-reliable po yung source po ni Falsis. Alright? Mga kabida, kasi yun nga nakakapahala po, kung sakali man po, totoo po ito. Dahil, kilalang-kilala nga, ito hong si Trillanes po, mga kabida, na very, matapang.
Okay? Tsaka ang pinangangambahan, saka yung mga kalaban po sa politika po, ano, ang tatamaan ho dito. Okay? Mga kabida. Okay? So, anyway, on the other side, yung ganong klaseng estilo po, ano, ni Trillanes, maganda din yun for discipline, ano, mga kabida. Pero, yun lang, ang pangangamba lang po baka naman po mag-overreach dahil ho sa galit niya sa mga kalaban, lalong-lalo na po sa mga Duterte, ano. Okay, mga kabida. Alright? Para po sa inyong opinion at pananaw po, ano, dito ho sa sinabi po ni Attorney Falsis, mga kabida, na papalitan daw ito kung si John Vic Rimulya bilang Secretary ng Department of Interior and Local Government, ano, come May 2028. Ano, anong sa palagay ho ninyo dito? Okay? Naniniwala ho ba kayo na papalitan talaga itong si John Vic ng Marcos admin? Okay? At saka sa kwalifikasyon po ni Trillanes, mga kabida, no? Bilang kalihim po ng DILG, do you think qualified po? Okay? Itong si Trillanes? Ito ba yung right man po ng Marcos administration, mga kabida? Para may sulong po yung kanilang agenda ho dito? Okay? Pagdating ho ng 2028, mga kabida? Alright? So, please comment down sa mga